Any other matters to be taken up from the senator judges? There being none, no other business to be taken up, the trial is hereby adjourned until 2 p.m. of Monday, July 20, 2026. Thank you. Walang ipinresentang testigo ngunit nauwi sa mahahabang manifestation. Ganito inilarawan ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon, July 15. Ayon kay Senator Judge Lacson, tila naging test of patience para sa ilan ang aniyay obviously irrelevant o mga walang kinalamang manifestation sa paglilitis ng Vice-Presidente. Inihalimbawa niya ang timing ng pagtalakay sa investigasyon ng National Bureau of Investigation sa multi-billion peso sports complex sa Tarlac para sa 2019 Southeast Asian Games. Kaugnay nito, ibinahagi niya ang palitan nila ng biro ng kapwa Senator Judge kung saan binanggit niya na malamang ikatuwa ng nasa gallery ang mosyon na ipagpaliban ang paglilitis tuwing nagkakaroon ng ganitong mga manifestation. Binigyang diin niya na ang pagpapabilis ng paglilitis ay hindi nangangahulugang isasakripisyo ang presentation ng mga ebidensya, kundi ang mas mahusay na paggamit sa limitadong panahong nakalaan para sa impeachment court. Paliwanag ni Senator Judge Lacson, may karapatan ang pangalawang pangulo sa mabilis na paglilitis, tulad ng sino mang respondent sa isang karaniwang pagdinig sa hukuman. Kaugnay ng issue, ipinaliwanag ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol na pinaiiral lamang ng pamunuan ng Senado ang pagiging maluwag o liberal upang mas maunawaan ng publiko ang buong proseso ng impeachment. As you have seen the actions of the presiding officer, he is pretty consistent in ruling about these kinds of statements, both from the parties at saka doon sa mga senator judges. He is, sabi niya rin sa opening statement niya, he will be liberal about it so that the public will be able to know and listen to whatever clarificatory, whatever manifestation that the parties and the senator judges will post on the floor. So, yun yung policy niya, and we are expecting him to continue doing and being consistent in that policy. Dagdag pa ni Attorney Tonggol, bahagi rin ito ng paggalang sa karapatan ng bawat senador na makapagpahayag ng kanilang saloobin sa loob ng itinakdang oras. Siyempre, yung ating presiding officer is very much concerned din naman doon sa bawat senator judge. At ayaw niya rin naman as a matter of respect and committee na pagbawalan yung mga senator judges na tumayo doon. No? Basta respetuhin lamang yung time periods na nakalaan sa kanila to make the whatever manifestation. Nilinaw din ng tagapagsalita na kailangan lamang balansehin ng sitwasyon dahil wala namang ibang pagkakataon ng mga senador upang pag-usapan ang mga ganitong usapin kundi sa mismong plenaryo. Hindi din naman natin masasabi at ng impeachment court, hindi din naman nila masasabi na totally wala silang kapangyarihan to hear those kinds of manifestations by the senator judge dahil na rin wala rin namang pagkakataon o place para i-bring up yung ganong matter na yon sa isang plenaryo na magkakasama sila. So, kaya kailangan balansehin yung, kaya mas mabuting narinig na rin po ng publiko yung mga ganong sentimento dahil they still have a duty then to protect the credibility of the impeachment court. Sa susunod na linggo, inaasahang magpapatuloy ang impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Sa Lunes, July 20, inaasahang ilalabas ng korte ang desisyon nito sa naging oral arguments kaugnay ng hiling na ipasabina ang bank at tax records ng pangalawang Pangulo. Pagdating naman ng Martes, nakatakdang isalang ng House Prosecution Team sa witness stand ang kanilang huling testigo na si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Sa Miyerkules, July 22, inaasahang ihaharap na ng House Prosecution Team ang mga testigo sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.